Paano mo haharapin ang nabigo mong pangarap? Ilang beses ka na bang nabigo sa pagtupad mo ng iyong pangarap? At paano mo ito tatanggapin kung hindi man pumabor sa iyo ang sitwasyon? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Billy Sioson, isang negosyanteng entrepreneur. Paano ba yumaman? Yan ang madalas na tanong ko nung ako'y bata pa. At karamihan naman ng nakatatanda na sumasagot sa akin, ang lagi nilang sinasabi, magpunta ka ng Amerika o mag-abroad ka. Kaya naman, magmula noon ay tumatak na sa aking isipan na pupunta ako ng Amerika para gumanda ang aming buhay. At nung mga time na gusto ko nang pumunta ng Amerika, nagtanong-tanong ako, so paano ba makarating na Amerika? So ang unang sagot sa akin, kailangan meron kang kamag-anak na kukuha sa'yo at pagka naayos na nila yung mga dokumento na kailanganin, dun ka na nila kukuhanin at pwede ka nang magtrabaho at manirahan sa Amerika. Pero dahil nga wala akong kamag-anak na pwedeng kumuha sa akin doon, so nag-try ako na mag-apply sa mga agency na accredited noon ng POEA. Pero hindi rin nag-match yung qualification na hinahanap nila sa kung ano ang natapos ko. Kaya wala ring chance na makarating ako ng bansang Amerika. Ang sumunod naman na aking pagsubok ay yung pagpunta sa Canada. Kaparehas ng sa Amerika, kakailanganin din ng kamag-anak para makuha kanila at doon manirahan. Pero dahil wala rin ako kamag-anak doon, kaparehas lang na hindi rin ako makakapunta dahil walang pwedeng kumuha sa akin. Kaya naman, sumubok din ako na magtanong-tanong sa agency, papunta naman ng Canada, pero ang kailangan naman nila ay caregiver. So dahil hindi rin ako nakapag-aral ng caregiver or nakatake ng training, so malabo rin or maliit din yung chance na makapunta ako ng Canada. Ang sumunod naman na sinubukan ko ay mag-apply sa barko. Dahil nga nakatapos ako ng marine transportation, dahil na rin sa kagustuhan kong makapunta sa Amerika, so ang aking naging pangatlong option nung mga panahon na yon ay makapagtrabaho sa barko. Sa hindi ko rin malamang kadahilanan, hindi talaga pumabor sa akin ang sitwasyon. Meron akong 2 backer noon na kapitan, pero dahil hindi ako nakapasa sa mga exam na ibinigay sa akin, hindi rin ako nakasakay ng barko. Nung nagsubok naman ako na mag-apply sa local shipping dito sa Pilipinas, dahil puno na raw at wala nang bakante, napunta naman ako sa sales. At may ilang taon din ako nakapagtrabaho, kaya naman nung sinubukan kong mag-abroad, sa UAE ako napunta at ang una kong in-applyan doon sa Dubai Marina dahil gusto ko rin sanang magkaroon ng experience sa barko doon pero hindi rin ako natanggap, kaya naman nauwi ako sa Jumbo Electronics. Sa Jumbo Electronics, sales din ang aking naging trabaho at na-assign niya ako sa Sony Division. Habang ako ay nagtatrabaho sa Jumbo Electronics, hindi pa rin ako sumuko sa pangarap ko. Nag-try pa rin akong pumunta sa Amerika pero hindi pa rin ako natanggap. At nung nakabalita kami na meron din open sa Canada, hindi rin pasok ang aking qualification. So ganoon na naman ang nangyari. So ilang beses kong sinubukan pero hindi pa rin ako nagtagumpay. At ang pinakahuli ay yung nag-apply ako sa isang cruise ship para lang makarating ako sa Amerika. At nung mga panahon na yun, sabi ko pag nakasakay ako at nakarating ako sa Amerika, magja-jump ship na nga ako. Pero hindi pa rin ako natanggap. Kaya naman itinigil ko na yung pangarap ko na makarating na Amerika o ng Canada. Dahil ako nga ay padre de pamilya, kailangan kong magpatuloy ng paghahanap buhay sa UAE. Hanggang sa inabot na ako ng 13 years. At nung naisip ko na wala nang mangyayari sa akin doon, umuwi na nga ako ng Pilipinas at nagsimulang magnegosyo. Nung simula ako sa pagnegosyo, hindi ko pa talaga makita kung saan ako dadalhin ng aking negosyo. Pero nung tumagal na ako sa pagnegosyo, dito ko na nakita kung ano ang aking purpose. Bakit ko ba ito ginagawa? Ginagawa ko ito para ipaalam sa inyo na hindi lahat ng kabiguan ay tanda ng pagiging isang talunan. Pinuposisyon ka lang ng nasa itaas para makita mo kung ano ang purpose mo sa buhay.
Ang kalaban kasi natin dito ay tanggapin mo na lang sa isipan mo natalo ka na at wala ka nang pwedeng gawin. Kagaya ko na nakita ko lang ang purpose ko sa buhay nung ako ay nagnegosyo na. Siya nga pala, ang pangalan ng negosyo ko ngayon ay Bernie Lee Space Shop at pwede niyo pong bisitahin ang aming page at pakipollow na rin po. At kung ang hanap niyo pala ay masarap na tinapay, pwede po kayo mag-message sa amin para naman matikman nyo ang aming mga panindang tinapay. At muli, ako po si Billy Sioson na nagsasabing kasama nyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.